Bakit po natin dapat mahalin ang katotohanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Lorena Aquino. Mga nakikita ko po sa comment section. Hello sa inyo. George Mendoza and JR Galolo. Maraming salamat po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating devotion patungkol po kay Amos. Ito na po yung pinakauli nating devotion sa propeta, patungkol kay propeta Amos. Now, si Prophet Amos po, magkakasabay po sila ni Jonah and Hosea. So, Jonah, Hosea, Amos. Nabuhay po sila sa panahon ng ni Haring Jeroboam II. Ito po yung panahon na matatag yung Israel, no? Sa paningin ng tao. Mayaman, maunlad, strong when it comes to military and economy. So maunlad yung bayan ng Israel pero matindi yung korupsyon. Matindi po yung idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at matindi po yung panlalamang sa kapwa o yung injustices. So kawawa po yung mga mahihirap, kawawa yung orphans, widows, and the poorest of the poor, tsaka yung mga humihingi ng hustisya dahil yung mga judges nila, yung mga namumuno sa bansa, puro corrupt. Now, because of that, tanda natin ang Diyos nating concern sa corruption kahit dito sa Pilipinas. At naiinis ang Diyos, nababatrip, nagagalit ang Diyos laban sa corruption. Kaya huwag niyong isipin na tambay lang ang Panginoon sa langit at walang ginagawa. God is in the business of blessing the people, at the same time judging the people. Hinahatulan niya yung mga taong nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan at kasamaan. So sabi po rito sa Amos chapter 7, after bigyan ng Diyos ng maraming pagkakataon yung Israel para magsisi, pagdating dito sa verse 7, sabi niya, okay, ayaw niyo magsisi. So, this is what He showed me. Behold, the Lord was standing beside a wall built with a plumb line in His hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? So pinakitaan ng Diyos si Amos ng plumb line. So yung plumb line, ito po yan mga kapatid. Yung ginagamit po sa pagkakarpentero para masigurado mo na yung poste mo ay pantay, no? Tuwid na tuwid. So ginagamitan po ng plumb line. So sabi ng Diyos kay Amos, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. Titingnan ko, sabi niya, huhusgahan ko yung Israel kung sila ba'y matuwid gamit itong standard ko na ito. Yung standard po ng Diyos, hindi po literal na plumb line, kundi yung kanyang kautusan. So, sabi dito, behold, I'm setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. Hindi ko na sila papalampasin. And high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise again against the house of Jeroboam with the sword. Meron ng kaparusahan na paparating. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, believers love God and His truth. Yung mga mananampalataya po, yung talagang may takot sa Diyos, yung tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, una, mahal nila yung Diyos at mahal nila yung katotohanan ng Diyos. Ano pong halimbawa niyan? Yung mga tunay na Kristiyano, meron niyang matinding pagkauhaw sa pagkakaunawa ng Biblia. Tandaan po natin matinding pagkauhaw sa pagkakaunawa ng Biblia. Hindi yung kung ano lang gusto natin sa Bible. Minsan kasi maraming mga Kristiyano, cherry picking, no? Bubuklat sa Biblia, titingnan yung mga magagandang nakaka-encourage, feel good, and that's it. Pero yung pag-aaral po ng Bible, kung gusto mo talagang maunawaan yan, kailangan mong aralin talaga. Hindi yung buklat lang, tapos basa, parang masarap to sa pakiramdam, okay, sarado na. Ito na yung devotion ko for today. Kaya yung mga devotions natin, talaga pag-aaral talaga ng Biblia, uunawain talaga natin ang sinasabi ng Biblia. So, I hope lahat tayo merong ganong matinding pagnanais na, Lord, I want to know and understand your word. Gusto kong malaman talaga ng malalim kung ano yung Biblia. Ano ba talagang tinuturo ng Biblia? Hindi yung parang mabababaw lang na hindi man talaga natin hinuhukay yung salita ng Diyos. So yung mananampalataya po, merong matinding pagnanais, kauhawan, pagkagutom sa salita ng Diyos.
On the other hand, unbelievers love false gods and their lies. Yung mga hindi mananampalataya, yung walang takot sa Diyos, ang gusto nila, false gods, yung Diyos-Diyosan at kasinungalingan ng mga Diyos-Diyosan. Tingnan po natin dito sa verse natin na ito. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos, okay? What do you see? Plumb line. Ito yung katotohanan ko. Ito yung standard ko. Tuwid na tuwid. Straight na straight. Yan yung plumb line. Ito yung kautusan ng Diyos. Perfect. Susukatin niya yung kanyang bayan kung sila ba'y matuwid. Kaya nga, pag sinabi nating righteousness, sa Tagalog niyan ay katuwiran. Righteousness, katuwiran. Kaso nga lang, yung bayan ng Israel hindi matuwid. Punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng idolatry. Pagsama sa mga Diyos-Diyosan, temple prostitutes. Punta yung mga tao dun sa temple para makipag-sex. Samot-saring mga injustices. Kaya sabi ng Diyos, eto yung demand ko sa kanila. Gusto ko magkaroon ng matuwid na bansa. Tapos, sinukat ng Diyos, sabi niya, matindi pa ron, ayaw pa magsisi. Sinasabi na ng Diyos yung kanilang mga kamalian, ayaw pa nila magsisi. Bakit? Hindi nila tunay na mahal ang Diyos at hindi nila mahal ang katotohanan ng Diyos. Tingnan niyo po yung sabi ni Amaziah. Si Amaziah po, siya po yung representative ng false worship ng mga Diyos-Diyosan noong mga panahon na yun. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel. Nagsumbong siya, Haring Jeroboam II, no? Si Amos, kung ano pinagsasasabi sa atin. Sabi dito, Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. Di pwedeng ganyan. Tapos sabi dito sa verse 12, and Amaziah said to Amos, O seer, go flee away to the land of Judah. Pumunta ka na sa land of Judah. Kumain ka doon ng tinapay, doon ka mag-prophesy. Huwag dito sa lugar namin. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila sa tunay na Diyos. Ayaw nila ng katotohanan ng Diyos. Bakit? Kasi yung katotohanan ng Diyos masakit. Ipapamukha sa iyo kung ano talaga yung tunay mong itsura. At sa harapan ng Diyos, tayo ay makakasalanan. Hanggat hindi natin naunawaan sino ba talaga tayo sa harapan ng Diyos, hanggat hindi ipapamukha sa atin ng Diyos kung sino ba talaga tayo, hindi tayo magsisisi at hindi tayo lalapit sa Kanya. Kaya pagpasalamat natin sa Diyos dahil yung salita ng Diyos masakit. Kasi makikita mo yung katotohanan. At pag pinamukhasan ng Diyos sa iyong katotohanan, you will realize you're a sinner. And then also, you will realize that you need Jesus, our Savior. So sa kanila, parang wala silang pakialam doon sa katotohanan ng Diyos. Sabi dito ni Amaziah, verse 13, But never again prophesy at Bethel, for it is the king's sanctuary, and it is a temple of the kingdom. Kana dito sa sa Bethel, may sarili kaming katotohanan dito. Yung katotohanan namin dito, komportable kami dito. Yan po yung mga kasinungalingan ng mga Diyos-Diyosan at ng false religion. Ginagawang komportable yung mga tao sa kasinungalingan. Pero ang katotohanan ng Diyos, hindi ka magiging komportable. Bakit? Every time na ipapamukha sa iyo ng Diyos yung katotohanan, makikita mo, Lord, I'm a sinner. Mas lalo ka ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, mas lalo ka ngayon kakapit sa biyaya ng Diyos. Mas lalo ka ngayon dedepende sa Diyos. Mas lalo mong yayakapin ang krus ng Panginoong Jesucristo kung saan tayo nakatagpo ng biyaya, ng kapatawaran, at ng pagpapala. Yun po yung ginagawa ng kautusan sa atin ng mga kautusan ng Diyos, yung plumb line ng Diyos. Kasi ang plumb line ng Diyos, katuwiran yan, straight na straight yan . Susukatin natin yung ating mga sarili ng katuwiran ng Diyos at sasabihin na, Lord, ang layo ko sa standard mo. But thank you because you sent the Lord Jesus Christ. He fulfilled all the requirements of the law. Siya yung perfect na nakatupad, nakaabot sa standard ng Diyos. And because of that, I become as righteous as Jesus. Naging matuwid din ako katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Naging matuwid tayo lahat dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya tanda natin, pag merong plumb line ng Diyos, inahalin tulad tayo sa kautusan. Yung kautusan, sabi ni Apostol Pablo, tinutulak tayo palapit kay Jesus. Kasi every time we see the plumb line of God, we see ourselves as sinners. And the more we see ourselves as sinners, the more we run to Jesus.
the more we seek the grace of God. Point number 3 po, those who proclaim God's truth will be hated. Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos o nagsasabi ng katotohanan ng Diyos, they will be hated. Kagaya po ng propeta Amos, walang ni isa mong may gusto sa kanya sa Israel. He was hated by the Israelites, by Jeroboam, by Amaziah, by false prophets. Kaya po, tanda natin, pag nagsasabi rin tayo ng katotohanan, kahit gawin natin yan lovingly, hindi mo rin maiiwasan na maraming magagalit sa'yo. Nevertheless, just speak the truth. Speak the truth with the love of the Lord Jesus Christ. Bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1, adjust yourself to the truth, not the other way around. Ang Diyos merong katotohanan. Ang Diyos may standard. Tayo ang nag-a-adjust sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Tayo ang nag-a-adjust sa salita ng Diyos. Hindi yung salita ng Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Minsan po kasi dahil masakit yung katotohanan, pinipikit na lang natin yung ating mga mata. At para bang ini-imagine na lang natin na hindi nag-i-exist sa Bible. Lalo na pag tinatamaan yung ating mga iniingatang mga kasalanan. Kung meron tayong mga hindi magandang relationship na pinagbabawal ng Biblia, kung anumang klaseng relationship yan, pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki, sa may asawa. Pag binabasa mo yung Biblia, teka, sakit na ito Pero pag tinanggap natin yung katotohanan ng Bible, dun talaga tayo lalaya mula sa ating mga kasalanan. Pero pag pinikit natin yung ating mga mata, tapos iniisip natin, hindi nag-i-exist sa Bible yan. Para bang invisible yan sa Bible, nilalampasan lang natin. Yun yung mga pagkakataon na ginagawa nating pinag-a-adjust natin yung Biblia, yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, para i-accommodate yung ating mga buhay. Mga kapatid, that's not Christian life. Christian life is we continually adjust ourselves by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, adjust ourselves to God's truth and not the other way around. Pangalawa po, choose a bitter truth over sweet lies. Mas piliin natin yung mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan. Kahit sa mga tao sa paligid natin, pag sinabihan ka ng pangit, tos totoo naman, tanggapin mo na lang, mas mabuti na yun. Kaysa sabihan ka ng magaganda, pero hindi naman katotohanan. Sabi nga sa Bible, open rebuke is better than secret love. Ibig sabihin, pag nirebuke ka, kinorek ka, sinabihan ka ng mali, tinatama ka, mas maganda na yan kaysa sa walang nagtatama sa'yo, walang nagko-correct sa'yo, walang nagmamalasakit sa'yo. Lahat na lang na nakapaligid sa'yo, puro magaganda sinasabi, pero hindi naman totoo. Kaya pag may nagsabi sa'yo ng katotohanan, kahit masakit, sabihin mo, thank you. Pag may nagsabi sa'yo ng isang bagay na ayaw mong marinig, kasi totoong-totoo siya sa'yo, kasi alam mong mali ka talaga, sabihin mo dun sa tao na yun, thank you. Salamat kasi meron kang lakas ng loob sabihin yan. And number 3 po, love God and love His truth. Mahalin po natin ang Diyos, mahalin po natin ang kanyang katotohanan. Sa pagbabasa po natin ng Bible, wala po tayong iniiskipan, wala tayong nilalampasan. Kung ano yung inihayag dyan, tatanggapin natin bilang katotohanan. Masakit man para sa atin, kontra man sa lifestyle natin, kontra man sa ating relasyon, kontra man sa ating hanap buhay, kung meron tayong hanap buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, doon natin kinukuha yung ating mga salapi, kabuhayan, pero alam natin, hindi talaga maganda sa paningin ng Diyos. Pag nakasulat yan sa Bible, tayo ang mag-a-adjust, hindi yung Biblia ang mag-a-adjust sa atin. Mga kapatid, pag sinunod natin yung Biblia, dyan talaga tayo magkakaroon ng kalayaan. You will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Para po sa ating discussion, in what ways do you show that you love God and His truth? At para po sa dive deeper, sagutin po natin yung tanong na, what is the Davidic covenant? What is Amos' prophecy concerning David? And when was that prophecy fulfilled? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for revealing your truth through your word. Help me to humble myself and adjust my life to your truth instead of trying to reshape it according to my own desires.
Give me the courage to choose a bitter truth over sweet lies, knowing that your truth leads to life, freedom, and holiness. Fill my heart with a deeper love for you and a greater delight in your word each day. May I remain faithful even when your truth is unpopular or costly. Let my life reflect my love for you above all else. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Vivian na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Lord po ang magpala sa inyo. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.